Okay, isang maganda at bagong Pilipinas po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kaisa na kung saan po ay nakakasama natin sa ating pakikipaglaban para batikusin po yung mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin, mga minamahal kong mga kababayan, yung isang libro po na kung saan po ay doon po nakasulat yung talang buhay po ni Digongyo na kung saan po ay pwedeng magbigay diin palalo sa kasong kinakaharap po ni Digongyo doon po sa ICC sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Kung hindi po ako nagkakamali, ito ay isang biography. At alam niyo ba kung sino ang may hawak nito? First, kung hindi niyo po alam, siya lang naman po si Juan Ponce Enrile na naging senador din po ng ating bansa. Na kung hindi po akong nagkakamali, siya po ay naging kasabayan po noon nila Senador Miriam Defensor at ni Franklin Drilon, no, yung tinatawag nila big man ng Senado. Pero bago po tayo magpatuloy, hayaan nyo muna pong batiin ko at pasalamatan ang ating mga kababayan sa abroad at maging yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po nating nakakapiling sa bawat araw po na tayo po ay may mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birrada Ko. At syempre, bago tayo dumako sa sentro po ng ating talakayan ngayon, hayaan muna po rin ninyo na batiin ko rin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez at syempre maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At ito na. Alam nyo sa inilabas po na pasabog ni Enrile tungkol po sa nasabing biography, tila kailangan po ng mga defense team ni Duterte na pag-aralan ito. Nang sa ganun po, magawa nila agad ng paraan kung paano nila mabibigyan ng depensa yung mga nakasaad sa nasabing libro. Na maaari pong magbigay din dito po kay Digongyo, doon po sa ICC, sa kinakaharap po niya Crimes Against Humanity. Ito, para lang po sa akin, advice ko lang po sa mga aso, ito ni Duterte, kailangan gumalaw agad itong si Roque, at si Panelo, maging si Torion, at maging yung isang kasama nilang abogado na panot na walang iba kundi si Vic Rodriguez. Dahil kung magpapahinay-hinay po sila, mga minamahal kong mga kababayan, at babalulain lang po nila yung inilabas na pasabog ni dating Senador Juan Ponce Enrile, baka mas bumaba na po sa 10% na maisalba po nila itong si Digongyo mula po sa kanyang selda. Okay, kung hindi po ako nagkakamali, ang nakasulat po sa librong ibinigay kay Enrile na nabasa niya ay biography o President Rodrigo Roa Duterte na kung saan po, mababasa niyo dito yung talang buhay po ni Digong na kung saan sa aklat na ito ay may sinabi po si Digong na maaaring gamitin laban sa kanya sa usapin po ng EJK o ng extrajudicial killings. Alam nyo, mga minamahal kong mga kababayan, sa libro pong yun, na hawak po ni Enrile, may mga pag-amin pong sinabi, ito pong si Digong, na nakasulat na kung saan planado po niya, o talagang pinagplanuhan po niya talaga na ipapatay yung mga Pilipinong suspect pa lamang sa droga, na kung saan hindi na kung saan ay hindi pa napapatunayang nagkasala sa hukuman. So sa librong hawak po ni Enrile, sinabi din po doon kung sino ang uutusan ni Digong na gaganap o gagawa sa mga plano na kung saan walang iba kundi ang ating mga kapulisan. Ngayon, sa simpleng tanong ko po, mga minamahal kong mga kababayan, ay sana'y magkaroon po tayo ng simple ding sagot mula po sa ating mga kababayan o maging maayos po yung sagot ng ating mga kababayan sa aking simpleng tanong. Alam kasi nating lahat
na madalas na ginagamit ni Digong yung salitang joke lang. Hindi po ako nagkakamali. Para takasan yung kanyang mga mararahas, ha? Yung kanyang mga mararahas na pananalita, ha? Na kung saan ay talagang nakasanayan na po niya, mga minamahal kong mga kababayan, no? Isa na diyan yung kanyang pagbabanta sa mga taong gusto niyang pagbantaan na matagal na po niyang nakasanayan, mga minamahal kong mga kababayan. Ayun. So, ayon po kasi sa librong hawak po ni Enrile na may pinamagatang Biography of Former President Rodrigo Roa Duterte, nakatala o nakasulat po doon na inamin po niya na sa gagawin niyang pagpapatay o pagpapapatay sa mga taong may kinalaman po sa droga, ang gagamitin niyang gaganap dito ay walang iba kundi ang ating mga kapulisan na halos nakapatay po ng mahigit 30,000 katao na ang karamihan po dito ay kumbaga biktima lamang po ng maling akala, no? Ngayon, gusto ko kayong tanungin mga DDS. Pwede pa bang gamitin ni Duterte yung rasong isa lamang yung joke? Pwede pa rin ba niyang sabihin na yung nakasulat doon sa kanyang sariling aklat ay isa lamang joke? Gayong totoong naganap o nangyari yung kanyang mga kawalangyaan. Ngayon, ano ang masasabi ninyo dito? Ano ang masasabi ninyo dito mga didiles? Sana po ay magkaroon po kayo ng maayos na sagot sa tanong kong ito. Kasi kung sasabihin po ni Digong o ninyo na yung mga pinasulat niya doon sa libro niya o sa aklat niya ay totoo, lalabas po na aminado siya o aminado si Digongyo na lumabag siya sa batas ng ating bansa. Pero kung sasabihin naman niya na hindi, joke lang yun, pinasulat ko lang doon sa aking kumbaga joke lang yun, kumbaga yung mga nilagay ko doon ay puro mga biro lang. Pilalabas din po o lilitaw din po mga kababayan na hindi lang kami ang niloloko ni Digong, kundi pati po yung mga taga-suporta niya o kayong mga didiles. Alam niyo sa totoo lang, sa libro pong ito ni Digong, tila kumbaga magkakandara pa po talaga na kumbaga talagang mahihirapan po dito yung mga abogado niya. Mahihirapan po yung kanyang defense team. Lalo na si Roque, si Panelo, sa pagdepensa po dito. Kasi, nakasulat nasa libro. No? Kasi, pwedeng gawing batayan. Kung alam po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, para po sa inyong kaalaman, pwede pong gawing batayan ng ICC o ebidensya ng ICC doon. Sa korte nila, yung mga nakasulat doon. Hindi po makakatanggi si Digongyo dito dahil sariling aklat po niya yun. Kasi, alam niyo mga kababayan, para po sa inyong mga kaalaman. Halimbawa, kasi baka iniisip ninyo, basta lang nagpapagawa ng libro, pag sinabing, gawan mo ko ng ganito, ganyan, ganun-ganun na lang, hindi po. No? May proseso po yan. Halimbawa, gusto kong ibahagi yung talambuhay ko sa buong mundo o sa mga Pilipino o sa buong Pilipinas. At gusto kong mailathala ito at mailagay sa isang libro. May proseso po yan mga kababayan, tulad po ng aking nabanggit. Halimbawa, bago ako magpagawa ng kopya ng aking kwento na magiging isang libro, kailangan mo na pong suriin ko ito ng mabuti. No? Bago ko ipa-imprenta. Baka kasi, may maalala pa ako na dapat kong ilagay o mailagay sa librong ipapagawa ko para mas maging maganda ito. Diba? So, ngayon, kapag sa tingin ko na kumbaga walang labis, walang kulang yung mga inilapat kong kwento tungkol sa buhay ko, pwede ko nang sabihin doon sa mag-iimprenta nito na okay na. Pwede na. Nasuri ko na, natiyak ko na walang labis, walang kulang sa mga naisiwalat ko o sa mga naisulat ko, o sa mga naipahayag ko. So doon pa lamang po gagawin yung o ipiprenta yung kanyang libro. O sa madaling salita,
kapag binigyan mo na ng permiso yung gagawa ng iyong libro na mag-iimprenta sa yung mga kwento o sa kwento ng buhay mo, doon pa lang sila gagalaw, doon pa lang nila ito gagawin. Yun po yung proseso, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, tanong ko lang sa mga DDS, sa tingin ninyo, pati ba naman ba sa aklat na ipinagawa ni Digongyo ay magagawa niyang magbiro? Napakasimpleng tanong po yan. Napakasimpleng tanong. Ngayon, kung sasabihin ninyo na, yes, pwede. Kahit sa aklat niya, pwede siyang magbiro o gumawa ng kwentong pabiro. So, lalabas na lahat ng librong naikalat o nailathala sa ating bansa, yung librong pinagawa ni Digongyo na ang masasabi mong walang kwenta at hindi dapat binabasa ng mga kabataan o ng mga Pilipino dahil ito ay isa lamang joke na kung saan yung librong yon ay punong-puno ng kasinungalingan. Ngayon, kung sasabihin ninyong yes, isa lamang yung joke, yung mga nakasulat dyan o yung isinulat sa librong yan ay isa lamang joke, lalabas po na sang-ayon kayo sa ginawang pagwawaldas sa pera ng taong bayan ni Digong. Dahil kung hindi ako nagkakamali, ayon po sa aking natuklasan, yung nagastos ni Digong para sa nasabing libro ay umabot lang naman po ng mahigit 360 million. 360 million na pwedeng pakinabangan ng taong bayan. Pero ganun pa man, paprangkahin ko na kayo, mga minamahal ko mga kabayan, lalong-lalo na yung mga DDS. Kahit anong palusot pa ang sabihin ninyo, wala nang magagawa si Digong o wala nang takas sa batas si Digong. Okay. Bumalik po tayo kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Para po sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, this statement by Enrile is timely because the Philippines has loosened up a bit when it comes to working with International Criminal Court. It looks like this government will really help. So, kung maalala po ninyo kasi, mga minamahal ko mga kababayan, nagpahayag at nagsalita na po ang Malacanang na bagamat sinasabi nila na hindi na tayo kasapi o member ng ICC, sila ay magiging katuwang pa rin po ng Interpol. Because Lucas Bersamin said, so it's once ICC they will pass the arrest warrant to Interpol that cannot be disregarded the government of the Philippines. Ngayon, magsalita kayo mga DDS para magkaalaman kung tama bang ipagtanggol ninyo yung taong walang paggalang sa Diyos. Na kapag nagmura sa Diyos, akala mo kapantay lamang siya ng totoong Diyos. Alam niyo mga kababayan, nakakatawa nga Kasi, madalas na nangyayari po kapag pag mayroon pong nangyayaring hearing sa isang hukuman, para mapatunayan nagkasala nga yung isang tao, kailangan pang maghanap o magpresenta ng mga matitibay na ebidensya sa korte. Para sa akin, para lang po sa akin ito, ito'y ayon lang po sa akin nakikita. Sa kaso po ni Digong, wala na po siyang takas. At walang kahirap-hirap. Bakit to? Para po kasi sa akin, kung sakaling magsisinungaling man sila, agad natin na makokontra at masusupalpal yung kanilang mga kasinungalingan. Maliban po kasi sa mga bidyong kumbaga upload po sa YouTube, kung maalala po ninyo, na pwedeng gamitin na ebidensya na ICC labang kay Digongyo, maging yung mga na-post sa FB, ay may isa pa po siyang libro, o may isang libro po siya, na kung saan nandun yung kanyang paglalahad sa mga pangyayaring siya po ang may kagawan, o may kagagawan. Tulad na lamang po ng kanyang pagpapapatay sa mahigit 30,000 Pilipino
na may karapatang litisin sa hukuman, na inalisan po niya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa hukuman ng ating bansa. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, malabong maisalba na po o maisalba pa po ni Roque itong si Digongyo. Dahil matibay pa po sa aserong bakal, ulitin ko, matibay pa po sa aserong bakal yung mga ebidensyang maipipresenta ng ICC sa harapan po ni Digong. Kaya kung ako sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga DDS, lalong-lalo na po sa mga supporters nitong ni Digongyo, ngayon pa lang, ipagdasal na lang ninyo na sana huwag siyang idiretso sa dagat-dagatang apoy ng Diyos nang walang awa niyang pinagmumura. Kung sakaling doon na siya mamamatay. Alam niyo mga kababayan, sa pagkahuli po ng Interpol kay Duterte, talagang kitang-kita naman po at halata po, obvious na obvious po, todo po ang ginagawang fake news ng ating mga kalaban para lamang ilihis ang katotohanan at palabasin na ang may kasalanan sa paghuli kay Duterte ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kung hindi ako nagkakamali, higit sa 4 na fake news ang ipinapakalat nila sa social media para linlangin at paniwalain ang mga Pilipino na ayon pa nga sa mga vloggers at mga trolls ni Digongyo. Ito po ang kanilang pinapakalat ng mga fake news, mga minamahal ko mga kababayan. Wala daw hawak na warrant of arrest yung ating mga kapulisan sa pangunguna ni Police Major General Torre. Nung hulihin po itong si Digong sa loob mismo po ng eroplano na kanyang sinasakyan. Pangalawa, kidnapping daw na maituturing yung ginawa ng ating mga kapulisan kay Digongyo. Ito, pangatlo, may hawak daw na temporary streaming order or TRO yung mga abogado ni Digong mula sa Supreme Court bago siya dalhin sa Netherlands o sa ICC. At itong malupit mga minamahal ko mga kababayan na talaga masasabi mong napakadesperado na nila. Yung ikinalat nila na ito daw ating First Lady Liza Roleta Marcos ay na-detain o nakulong daw sa California. So, yan po yung mga matitinding fake news na ginagawa nila. Matindi talaga. Halatang pati yung mga supporter ni Digong ay mga desperado na. Kaya lahat handa nilang gawin. Diba? Pero ganun pa man, hindi mahirap na patunayan ang mga sinasabi nila ay puro kasinungalingan sa pamamagitan po ng mga ebidensya na ating ilalahad ngayon dito po sa ating programa. Okay, unahin po natin yung inano nila na pinakalat nilang balita na wala daw hawak na warrant yung ating mga kapulisan nung mga oras na hinuli nila itong si Digong. Okay, para po sa katotohanan, para po sa katotohanan na nandito po sa ating screen ngayon, yung original copy po ng warrant of arrest ni Digong. Okay, para po hindi nyo masabing peke, pwede nyo po yang suriin para maging maliwanag po sa lahat ng ating mga kababayan ang katotohanan. Okay, ayan po, nakita nyo naman. Basahin nyo na lang po yan. Pwede nyo pong picturean, pwede nyo i-search yan para po malaman. Pwede nyo rin yung i-search sa ibang mga vloggers. Okay, dumako naman po tayo sa pangalawang fake news na pinapakalat nila na kidnapping daw yung isinagawang paghuli kay Digong dahil hindi daw sumangguni. Hindi mo na daw sumangguni ang Interpol sa Supreme Court nang dalhin ng Interpol si Digong sa Netherlands. Okay, para po sa ikalilinaw ng lahat. Panoorin muna po natin, mga minamahal kong mga kababayan, yung video pong ito para po maging malinaw po sa lahat. I'm sure na
kabisado po ninyo ito, yung sinasabi sa di umano, ako po'y nagbabase lamang sa mga nababasa at mga naririnig ko. Sa Rome Statute daw po, may a certain section yata, section 58 ba or 59, na yung pong pagkaganito daw na situation ay kailangan daw pong ipakita muna ang warrant sa local competent court ng isang host country, kagaya dito po sa Pilipinas, bago i-surrender o i-turn over ang gustong arestuhin ng Interpol. Ano ho bang sinasabi doon? Yeah, tama yun. Yung nakalagay dun sa section na yan na dapat it's the competent authority in the Philippines that will order his arrest. Pero dahil si former President Duterte, winidraw niya yung membership natin. Terminate niya yung membership natin sa Rome Statute, sa ICC. Hindi na nag-a-apply yan. Wala na. Ang mag-a-apply na yung Section 17 ng Republic Act 9851 na the relevant Philippine authorities can surrender the suspect to the ICC. Wala namang kondisyon yun. Yun ho ba ay mandatory? Kung may i-blame ka, pag may i-blame tayo na bakit hindi na mag-apply ang provision ng Rome Statute na dapat yung competent authority dito, si Duterte ang i-blame natin. Siya naman na nag-withdraw ng membership natin sa ICC. Nako, ito po bang binabanggit ninyo na Section 17 of Republic Act 9851 na obliged po ba or mandatory po ba? Permissive yan. Ang Philippine government can either prosecute the accused here or turn him over to the International Tribunal if there is already pending case there or is being investigated already. So yun. Dahil ando na, may pending case na, turn over siya. That is authorized by law. So hindi mandatory yan. That is upon the discretion of the government. But that is lawful dahil may authority Sa tingin po ninyo, Justice, wala pong na-violate dito ang Philippine authority? Well, at first glance, wala. Dahil may batas Apo. Republic Act 9851. Authorized ang relevant government authorities, DILG, DOJ, to surrender former President Duterte. Sinunod nila yung batas So, Pero of course, they can raise other issues. But ito, case of first impression ito no? Ang panig nila Duterte will say kailangan pa rin kahit na may batas na ganyan, 9851, pwede surrender. Pero dapat may warrant of arrest issued by the Philippine court. Yun ang position nila. Ano yung nakikita ko. But that could go either way. No? But that cannot bring back Duterte anymore. Dahil may semblance of authority yung ginawa ng gobyerno nakalagay doon sa Republic Act 9851. The relevant authorities is authorized to surrender. That's exactly what they did. So, bottom line, hindi na pwede may balik dito si former President Duterte. Yung kaso na yon sa ICC, tuloy na yon. He will be facing trial there. Hindi na mahinto yon. Dito, pwedeng i-clarify ng Supreme Court na itong batas na ito, Republic Act 9851, Section 17, which says the Philippine government can surrender the accused or the suspect, kailangan pa rin ng warrant of arrest. Pero that is a case of first impression. Hindi mo ma-blame ang government dahil klaro naman sa batas warrant of arrest coming from local courts. Yes. Pwedeng sabihin ng Supreme Court yan, but that will not bring back Duterte anymore. Kahit pa ho sabihin nating klaro na wala ngang counterpart warrant of arrest mula sa... Yes, because wala na sa ating jurisdiction si Duterte, andun na Hindi natin pwede utusan yung yung ICC At saka merong doctrine
rule ang ICC na pag na-surrender ka na sa amin, we will not inquire whether the arrest or seizure by the surrendering state was lawful or not. Hindi na namin titingnan yan. Kasi basta na-surrender ka dito voluntarily, we acquire jurisdiction. Whether you were kidnapped or whatever, wala na sa amin yan. Hindi kami ang gumawa niyan. That is the ruling of the ICC. So kahit na mapatunayan na okay, kailangan ng warrant of arrest ng local court, that will not affect the jurisdiction of ICC to detain and prosecute former President Duterte. Ayun, malinaw po mga minamahal kong mga kababayan, ano. Okay, sana naging malinaw po, naging malinaw po o maliwanag po sa inyo, ang lahat ng naging paliwanag po ni Associate Justice Antonio Carpio. Hindi niya sinabi na mali yung sinasabi ng ating mga kababayan na dapat nakipag-ugnayan muna ang Interpol sa Supreme Court bago nila inaresto o dinala si Digong sa Netherlands dahil yun naman talaga ang tamang proseso. Pero may problema po kasi. May problema po kasi. Ba't ko po nasabi? Kaya ko po nasabi ito, mga minamahal kong mga kababayan, kung hindi po inalis ni Digongyo yung ating bansa sa pagiging membro ng International Criminal Court, maaring dumaan po sa proseso. Uulitin ko, may problema Alam niyo kung bakit? Kung ako po ang Interpol, ba't nga naman sasangguni pa ako o ba't ba naman sasangguni pa ang Interpol sa Supreme Court? Gayong inalis na nga o kumbaga hiniwalay na ni Duterte yung ating bansa sa pagiging membro nito o kasapi nito sa ICC. Ngayon, malinaw na galing po yung warrant sa ICC. Yes, nadala po ng Interpol na itinatanggi ng ating mga kalaban na may jurisdiction po sa ating bansa. Kaya sa tingin ko, minabuti po siguro talaga ng Interpol na sa gobyerno na lang sila makipag-ugnayan at maging sa DILG o sa DOJ dahil nasa batas na dapat tumulong ang sino mang batas na kasapi ng International Police o Interpol kapag may huhulihin silang kriminal. Dala ang kanilang warrant na mula po sa isang korte o mula sa ICC. Pero, kung hindi sana inalis ni Digong, ito yung masasabi natin dito. Kung hindi sana inalis ni Digong yung Pilipinas sa pagiging membro nito sa ICC, natitiyak ko po mga kababayan na walang dahilan para hindi sila sumangguni at makipag-usap sa Supreme Court. Kasi membro pa ang bansa natin sa International Criminal Court. Malinaw po na ipinaliwanag at sinabi ni Justice Carpio na walang paglabag na nagawa ang ating gobyerno at maging ang ating mga kapulisan, lalong-lalo na ang Interpol. Tanging mga kalaban lang naman po natin ang nagsasabi niyan. Uulitin ko po, malinaw na hindi po tayo nakipagtulungan sa ICC. Tayo po ay nakipagtulungan sa Interpol para lamang po malinawan ng lahat. Sasabihin ng iba, sasabihin ng ating mga kalaban na ganun pa rin yun. Mahirap po talaga kapag nasisiksikan na po tayo ng maling akala. Kaya lang, kung isipin po nating mabuti, kung isipin nyo ring mabuti, pag-aaralan yung mabuti, ang mayroon pong kasalanan dito si Digongyo. Mayroon pong kumbaga matatawag talaga nating technicality. Ba't ko nasabi? Sa totoo lang, kasalanan pa rin po ito ni Digong. Kasi bilang siya ay abogado, alam naman natin, naging fiscal pa nga si Digong yun, pinagmamalaki niya Bakit hindi niya naisip na pwedeng utusan ng ICC ang Interpol para hulihin siya? Bakit hindi niya naisip na kumalas na rin sa Interpol? Lumalabas na
gaano man katuso yung mga taong katulad ni Digongyo, ay talagang masasabi mong may kabubuhan pa rin. May katangahan pa rin. So, ganun pa man, wala na tayong magagawa dyan. Okay, dumako po tayo sa pangatlo na fake news. May hawak daw na temporary restraining order o TRO yung mga abogado ni Digong mula sa Supreme Court bago siya dalhin sa Netherlands o sa ICC. Okay. Para magkaalaman po, panoorin po natin yung video pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, para po walang masabi yung ating mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Hanggang alas 8 kasi 7:30 gusto ko siyang isakay. So sabi niya 30 minutes, so naging 8 o'clock. Ano pong hinihingi doon sa alas 8, sir? Ano pong hinihingi nila doon sa timetable na extension. yun? Kasi nagpumilit ako na 7 o'clock, sabi ko sakay na tayo sa aeroplano at alis na tayo. Give us 30 minutes. 30 minutes, 8 o'clock. Bakit So, daw 9:30 bakit daw humihingi ng extension po para sa saan? he wants to confer with these people daw. Okay. Hindi po naghihintay ng TRO, parang ganon? Posible ho yun. Obviously, may isa ho yun na anggulong ganun. Talagang hinihintay ng TRO. Doon nga sa aeroplano na, nakasaya na sila. ASB Jaldea informed me na illegal na itong gagawin mo dahil may TRO na. Sinabi niya, we have already received a TRO, may pinapakita sa akin sa cellphone niya. Hindi ko na tinignan kasi sabi ko, sir, kailangan ko CTC dyan kung gusto mong kuha natin yan, i-implement natin yan. Padala mo ko rito ng certified true copy in the same way that you asked for me, a hard copy and a certified true copy of the warrant that we are serving kanina. Opo. Saan Yan. At the end of the day, because syempre alam din naman natin kung paano mag-verify sa source. Sinabi sa amin na fake news niyan. Fake news nga. Opo. Saan na Ayun. Nakita nyo naman, napanood nyo naman kung gaano po katuso, kasinungaling yung mga abogado po ni Rodrigo Roa Duterte. Malinaw at kitang-kita po at klarong-klaro po yung kasinungalingan nila. Sa anumang ispeto, sa anumang lugar, oras, panahon, sila po ay talagang veterano kung magsinungaling. Pati po yung korte hindi nakaligtas. Ginamit pa ng abogado ni Digongyo yung korte na nagsasabing may TRO daw na lumabas. Kaya hindi pwedeng dalhin si Rodrigo Roa Duterte sa Netherlands. Diba? So mag-isip po kayo, mga didilis, kung gaano po kasinungaling yung mga sinusuportahan ninyo. Okay, isunod na po natin yung pang-apat po na fake news na pinapakalat ng mga alipores po ng mga Duterte. Ayon pa nga po sa kanila, Lisa Araneta Marcos nakulong o na-detain sa California. Muli, para po sa ikalilinaw po ng lahat at para na rin po maimulat ko kayo sa katotohanan, panoorin po natin ito pong naging sagot po ng Malacanang sa mga naging kasinungalingan po sa mga naging kasinungalingan po ng mga Duterte o ng mga alipores nila o ng mga vloggers nila na binabayaran nila para po magpalabas ng iba't ibang mga fake news. Ito, panoorin po natin. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing na-detain umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa Los Angeles, USA. Giit ni Palace Press Officer Claire Castro, wala itong katotohanan. Aniya, nasa Amerika ang unang ginang mula March 5 hanggang 8 para dumalo sa meeting of the Minds sa Miami, Florida at sa Manila International Film Festival naman sa Los Angeles, California. Bumalik niya si Ginang Marcos sa bansa nitong Lunes ng umaga, March 10. Kinabukasan naman, pinangunahan niya ang isang donation turnover para sa Girl Scouts of the Philippines sa kanyang tanggapan sa lungsod ng Maynila. Samantala, nagbabala naman ang National Bureau of Investigation sa mga nagpapakalat na nga nila'y maling impormasyon tungkol sa unang ginang. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, minomonitor nila ang mga vlogs at social media accounts na mga nagkakalat ng pekeng balita na maaaring maharap sa legal na aksyon.
So, ayun, malinaw naman po mga minamahal ko mga kababayan. Talagang grabe na po. Hindi na po makatarungan yung ginagawa nilang fake news. Dahil lamang po sa nahuli na o pinananagot na ng batas at ng Diyos yung kanilang amo, talagang gagawa po sila ng iba't ibang mga kasinungalingan para lamang po linlangin o lokohin ng ating mga kababayan. Nang sa ganon, ay makuha nila yung simpatya. So para po sa akin, nakakatawa at talagang nakakaawa na po talaga itong ating mga kalaban. Halatang mga desperado na po sila. Pero alam ko na yung mga fake news na kumakalat po ngayon mula po sa mga vloggers na ito, meron po yung pinanggagalingan. Meron pong nag-uutos dyan. Alam naman natin kung sino. Wala nang ibang pwedeng mag-utos dyan. At sigurado kung sang-ayon ng mga Duterte dito dahil sila mismo ang nagpapakalat niyan na inuutos nila, minamando nila sa kanilang mga vloggers, no? So, sa totoo lang, tulad ng nasabi ko na, noong mga nakaraang vlog natin, mga minamahal kong mga kababayan, na kung saan, tulad po ng nasabi ko, anuman po ang nangyayari ngayon sa mga Duterte, ay kulang pa. Kulang pa. Bilang patunay, mga minamahal kong mga kababayan, hindi lamang po ako ang nagsasabi nito. Hindi lamang po ako ang nagsasabi na kung ano man ang nangyayari sa mga Duterte ngayon ay kulang pa. Eto, panoorin po natin yung mga naging salaysay at ng mga naging damdamin po o mga pinahayag po ng ating mga kababayan, mga pamilya ng mga naging biktima po ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi sapat ang maaresto lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga naulila ng extrajudicial killings ng kanyang drug war. Hindi rin nila matanggap na pinagmumukha pa umunong biktima si Duterte nang arestuhin siya. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Duterte panagutin! Ikulong! 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 Tila ayaw pakasiguro ng mga naulila ng mga umano'y extrajudicial killings sa Duterte drug war kahit arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa alegasyong crimes against humanity. Kabilang sa naghihintay na mapanagot si Duterte ang biyuda ni Michael Lee na napatay noong March 20, 2017. Gusto kong yakapin yung mga anak ko kasi naalala ko yung mga paghihirap na pinagdaanan ko. Pag sinasabi po na siya yung biktima, nagpupuyos po sa galit yung nararamdaman namin dahil kami yung totoong nakaranas ng karahasan. Hanggang sa makulong siya, hindi po kami titigil. Kawalan ng due process para sa mga anak nilang pinaslang ang binanggit ni Liore Pasco at Emily Soriano na ang anak ay 15 years old lamang. Hindi po ako kontento na si Duterte lang po yung mananagot. Dapat po lahat po ng mga kasangkot po ni Duterte. Buti po si Duterte may due process. Yung mga anak ko na pinaslang yung anak ko, wala pong due process. Umiyak po ako dahil masaya dahil nahuli na nga si Duterte. Napakaswerte niya po dahil siya ay binigyan ng karapatan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa amin pong mga mahihirap na mga biktima, wala pong binigay na ganong karapatan. Giit ng marami, hindi sila tutol sa pagsugpo sa droga. Pero Paano naman po kami? Paano naman po yung mga inosenteng nadamay? hindi rin matanggap ng isang naulila ng EJK na pinagmumukhang biktima si Duterte ngayon. Sana, huwag ka na mag-inarte, Pangulo, kasi lahat ng pinatay mo, hindi na mabubuhay, hindi na maibibigay ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak na iniwan nila. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon na hirap na sinasabi ng mga anak mo, naranasan din namin yan. Mas higit pa. Paalala rin ng kanilang mga abogado, hindi lahat ng pinaslang noon nang walang due process ay sangkot sa droga. Ang iba, niredtag muna. Napakaraming aktivista po ang pinatay noong panahon ni Rodrigo Duterte. At ito po yung muka ng ilan sa mga pinatay. Ayun, nakita nyo naman. Di ba? Kahit hawak na ng ICC ito pong si Digong, napakaraming Pilipino
ang nakukulangan sa mga nangyayari sa kanya ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Ayon pa nga sa mga pamilya ng mga biktima ni Digong, mabuti pa siya dumadaan sa tamang proseso. Samantalang yung mga biktima niya, itinuturing niyang parang mga hayop na kung saan ay tinanggalan niya ng karapatang ipagtanggol ang kanilang mga sarili doon po sa hukuman o sa hukuman po ng ating bansa. Alam nyo, kung ako ang inyong tatanungin, nararapat lamang na ang humawak po sa kaso ni Digong ay ICC talaga. Dahil kung dito sa ating bansa lilitisin ito pong si Digong, sigurado po ako, karamihan sa mga piskal, huwes at abogado ay kayang-kaya nilang maimpluwensyahan gamit ang kanilang pera at kapangyarihan na kung saan kaya nilang pasinungalingan ang katotohanan. Kaya nilang gawing tama ang mali. Hindi naman siguro lingid sa ating mga kaalaman, mga minamahal ko mga kababayan, na dito po sa ating bansa, kapag isa ka lamang hamak na mahirap, wala kang pera o kapangyarihan, sabi nga nila, yung hustisya daw para lamang sa mayayaman, para lamang sa mga may pera at kapangyarihan. Kasi kapag ang apelyido mo nga naman ay Duterte, di ba? Alam niyo na, di ba? Di ayan. Kahit marami kang kaso, pwede kang tumakbo bilang congressman, mayor, o kaya naman pwede kang tumakbo para maging pangulo ng ating bansa. Pwede kang tumakbo, pwede kang ma-elect. Kahit marami kang pinapatay na kumbaga wala sa tamang proseso katulad po ni Digongyo. Pero kung ikaw ay maliit o isa ka lamang hamak na mahirap, anong nangyayari? Halimbawa, nahuli ka, nakunan ka ng 10 gramo ng shabu, ng mga kapulisan, anong mangyayari? Pag mahirap ka lang, diretso ka sa kulungan. Tama ako, hindi. Diba? Wala nang wala nang context yan. Hindi ka na, kumbaga sa hindi ka man lamang tatanungin, bakit ka nagbebenta? Ano nangyari? Ba't ganito? Ba't ganyan? Diba? Walang tanong-tanong, diretso ka. Doon sa kulungan, diretso ka agad. Doon sa piskal, diretso ka agad i-inquest. Pero pag mayayaman, kahit tulit-tulinada ang nakikita, nahuhuli, parang napakadaling lumusot. Kasi nga naman may pera at kapangyarihan. Di ba? Pag mahirap ka, magpapiyansa ka, wala kang pera. Ito yung nangyayari kadalasan sa mga mahihirap Hindi ka makakalabas kasi wala kang pera So, ano ang magiging ending mo? Ano ang magiging katapusan mo? Dahil wala kang pera. Ano yung pinakamadaling solusyon nito? Ano pinakamadali mong isipin o magagawa ng isang mahirap? Madalas sinasabi ng abogado, aminin mo na lang para bumaba yung sentensya mo. Aminin mo na lang para konti na lang yung bubunuin mo o paghihirapan mo sa kulungan. Ang common na tawag po doon, mga minamahal ko mga kababayan, kung di ako nagkakamali, bargaining. Ganyan po at yan po ang nangyayari at yan ang kalakaran dito sa ating bansa. Dahil wala nang ibang magawa Wala nang ibang maisip na paraan yung mga mahihirap na tao. Yung mga kababayan natin. Kaya yun na lang ang naisip nila para mabawasan yung paghihirap nila dun sa kulungan. Bagamat yung karamihan sa kanila, wala naman talagang kasalanan. Alam naman natin, hindi lang akong nakakaalam ito, tayong lahat, na hindi lahat ng nakakulong sa kulungan ng ating bansa ay may mga kasalanan. Na kung saan, karamihan po sa kanila ay nagiging biktima lamang po ng mga taong walang pakundangan sa kanilang mga pera at kapangyarihan. Kung di po ako nagkakamali So, kaya tama lamang po yung sinasabi ng ating mga kababayan na
kung ano man ang nangyayari dito po kay Digongyo, kulang pa yan. Kulang pa yan. Kaya, salamat. Kasi, hindi tayo nahihirapang maghanap ng ebidensya. Nandiyan na si Enrile, lumabas na. Sinasadya ng panahon, pagkakataon o parang pinahihintulot ng Diyos na mangyari yung mga bagay na to. Kaya doon mismo sa aklat na inakda niya, pinagawa niya, yun ang magdidiin sa kanya. Na hinayag ni dating Senador Juan Ponce Enrile. So ganun pa man sa mga Duterte at sa mga kababayan nating naliligaw pa rin ng landas, mga napapaniwala pa rin ng mga Duterte, magsuri kayo, mag-aral kayo. Intindihin nyo mabuti yung tunay na nangyayari sa ating bansa. Porket mamayaman, may impluwensya, Presidente si Duterte, nakapokus na lang kayo sa mga nangyayari sa kanya. Tinignan nyo ba? Sinilip nyo ba yung mga mahihirap na kapwa ninyo mahihirap? Kung anong naranasan nila? Huwag ganun. Minsan ang mga Pilipino ganun ang ugali. Kapag mapera, makapangyarihan, kilala, artista, doon sila pumapanig. Hindi na nila tinitignan yung nasa baba. Tandaan ninyo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, tayo ay pare-parehong may karapatan. At kung anong buhay na meron ka, yun din ay buhay na meron kami. Kumbaga, sa madaling salita, kung ano ang kinakain mo, siya rin kinakain natin. Kaibahan lang natin, mayayaman kayo, may impluwensya kayo. No? Pero dapat sana yung impluwensya ninyo, kapangyarihan ninyo, o pera ninyo, ginagamit ninyo sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.